Hello po. Ako nga po pala si Joy at isa sa masugid na tagapakinig ng Aswang Radio. Binabati ko lang din po yung pamilya ko dito sa San Pablo City na talaga naman na kapag nakikinig talagang napakalakas ng speaker at kinig na kinig sa mga kapitbahay. Binabati ko rin po yung mga kamag-anak ko diyan sa Lopez, Quezon at yung partido ng lola ko dito sa Bicol. Naging parte na ng routine namin yung pakikinig, lalo na kapag naglalaba o naglilinis ng bahay. Ang kagandahan din po kasi dito sa mga kwento nyo, hindi lang sa basta tungkol sa aswang, sa mga takutan, sa mga labanan, meron din po talaga siyang aral. Dahil marami po kayong upload sa araw-araw, hindi kami uubusan ng mga kwentong pakikinggan at talaga namang kahit anong mga ginagawa namin parte na talaga ng mga ginagawa namin yung pakikinig sa inyong channel. Mga walang tigil na sumusubaybay sa mga channel ay 'wag po kayong titigil at hindi lang po Aswang Radio yung pakinggan natin, nandiyan din po yung kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Miss Amel, Miss Ami, Love Story, Mr. and Miss Love Story, Aswang Diary, Aswang Confession. 'Wag po tayong titigil sa pagsubaybay para mas lalo pa pong lumago at tumagal pa yung channel nila. Yun lang po, maraming salamat. Have a nice day. Tulungan niyo ako! Ihinto mo, patrol. May narinig akong humihingi ng tulong. Ayan ang babaeng humihingi ng tulong. Papalapit sa atin. Tulong! Mga pulis! Hoy! Ikaw lalaki! Itaas mo ang kamay mo! Sumunod ka kung hindi babarilin kita. Itaas mo ang kamay mo at bitiwan ang patalim na yan! Naku, sir! May isa pang dumating! Teka! Aswang yata yan! Dinamba niya yung lalaking umabol sa akin! Hanggang saan ang tulong na kaya mong ibigay para sa iyong kaibigan? Makakaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa kanyang kaligtasan? Pero papaano kung malaman mo na ang taong ipinagtatanggol mo ay ilang beses na palang pinagtangkaan ang buhay mo? Ano ang gagawin mo? Naitanong ko po ang mga bagay na yan, Sir Wilmore, dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa aking buhay. Maraming taon na ang nakakaraan sa isang liblib na baryo sa bayan ng Dumaguete. Kaya nais ko ring i-share ito sa ating mga listeners at alam ko na marami sa kanila ang makaka-relate dito. Ako nga pala si Efren, sa ngayon ay isa na akong retiradong pulis at ang aking lolo Gaston ay wala na ngayon at namayapa na, pero ang kontribusyon niya sa buhay ko ay labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Isa rin siyang pulis ng mga panahong yon. At sa huling misyon ko, siya ang nakasama ko. Sa mga giliw kong tagapakinig, samahan niyo po ako sa pagbabalik tanaw ng aking nakaraan at malaman niyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan. Mama pulis! Hayun ang aswang! Tinangay niya yung lalaki gusto mong alay sa akin! Efren! Ikaw ba yun? Donna? Oo, ako nga ito. Sige, pumasok ka lang sa mobile patrol. Kami na bahala sa aswang na yon. Mag-iingat kayo, Efren! Mabangis ang mga aswang! Huwag kang mag-alala, sis. Kayang-kaya namin ang kalabanin ng sino mang halimaw. Halika na, partner! Sundan natin at patayin ang aswang na yon! Hinabol nga namin ang aswang na pumasok sa iskinita. Di nagtagal ay nakita namin ang aswang na nilapa ang lalaki. Nang bariling ko yon, ay kaagad na tumakbo palayo kaya hindi ko na siya tinamaan. Nang maglabasa ng mga tao ay parang nataranta ang aswang. Mabilis siyang tumalon sa isang mataas na bakod kaya hindi na namin siya nasundan. Nang pabalik na kami sa aming patrol car, ay muli naming narinig ang malakas na sigaw ng babae kaya nagmamadali kaming bumalik doon. At noon namin muling nakita ang aswang na pilit binubuksan ang pintuan ng kotse. Kaya nang makita ko yon ay kaagad ko siyang binaril. Sa pagkakataong ito ay tinamaan ko sa likuran ang aswang. Kaya nang bumagsak siya sa tabi ng kotse ay nagmamadali kaming lumapit pero nakapagtataka na wala na roon ang aswang. Mama
ang pulis! Efren! Naku, mabuti naman bumalik na kayo. Yung walang iyang aswang na yon. Gusto pa akong kunin dito sa loob ng sasakyan. Buti na lang hindi niya nabuksan ang pintuan. Huwag ka na matakot, Donna. Wala nang aswang. Kailangan mo lang sumama sa amin sa presinto para magbigay ng statement sa mga nangyari. Sasama pa ako sa police station? Oo. Kasi may napatay ang aswang. Kaya kailangan ng salaysay mo. Tsaka mabuti na rin yon para magkwentuhan tayo. Matagal na rin mula nung huli tayo magkita. Tayo na, partner. Sa presinto tayo. Bumalik kami ng presinto na kasama na si Donna. Nang makarating kami sa presinto, ay nagbigay na ng statement si Donna. Noong ko naman muling nakita si Lolo Gaston na isa ring pulis. Nang mga panahon yon, ay isa na siyang police major. Malayo pa lang ay nakangiti na siya nang makita ko, kaya naman sinalubong ko na siya. Kagad akong sumalubong sa kanya nang makalapit ako. Pinaupo ko naman si Donna sa upuang nasa harapan ng mesa ni Lolo Gaston. Lolo, sir, kumusta na po kayo? Ayos lang naman ako, Apo. Ano naman ang balita sa'yo? Nako, Lolo Gaston, ibang klaseng nakakaharap namin ngayong gabi. Hindi lang basta kriminal, kundi isang aswang. Isang aswang bang sinabi mo, Apo? Opo, Lolo Gaston. Kaya nga isinama ko na rin dito ang testigo at biktima na si Donna para magbigay ng salaysay para dun sa lalaking pinatay ng aswang. Kung gano'n ay meron palang aswang kahit dito sa syudad. Pambihira. Ang lakas ng loob ng aswang na yon. Alam niyang maraming tao dito pero dito pa gumala para maghanap ng biktima. Ang totoo po, ginabi ako sa daan at pauwi na ako ng harangin ng lalaki manyakis na yon. Nakatakbo ako at nakahingi ng tulong hanggang sa makita ko yung police patrol. Lumapit ako sa kanila. Tapos nung pinapasuko ko na yung rapist, ay biglang dumating yung aswang. Kinagat at tinangayon sa iskinita. Binaril ko siya, pero hindi tinamaan. Kung gano'n ay parang bayani pala dito ang aswang. Nang bumalik kami sa patrol car, ay muli naming nakita ang aswang. At etong si Donna naman ang gustong biktimahin. Kaya binaril ko ulit. Tinamaan ko siya sa likuran. Sayang nga, at hindi ko napuruhan. Bumagsak siya sa tabi ng patrol car namin. Pero nang lapitan ko siya, ay hindi ko na nakita. Apo, ang mga aswang ay maraming alam na paraan para makatakas at linlangin ang kalaban. Yung iba ay nagaan yung aso. Yung iba ay baboy ramo. Pero karamihan ay yung tao din pero merong mga pangil at mapupulang mata. May mahaba rin kuko sa kamay at paa. Ganun yung aswang na nakita namin, Lolo Gaston. Korteng tao rin siya. Pero ang laki ng bibig niya na mayroong mahahabang pangil. Mababangis at maliliksi ang mga ganong aswang, friend. Tsak na meron pa yung mga kasamahan. Mag-iingat kayo sa pagpapatrolya. Siya nga pala, Lolo Gaston. Naalala niyo pa ba itong si Donna? Yung kaibigan ko na minsan ay naisama ko na din dito sa bahay ninyo. Hindi ko na gaanong matandaan. Matagal na kasi yun eh. Ay, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Sadyang maliit lang ang mundo. Pagkatapos ng maraming taon, muli kayong nagkita. Oo nga po, Lolo Gaston. Isina po palang pulis si Efren. Ikaw ba? Kumusta ka na ngayon? Doon ka pa rin ba nakatira sa dati ninyong bahay? Matagal na kami wala doon. Lumipat na kami sa baryo. Doon sa lupang minana ni Itay. Doon na kami nagtayo ng bahay. Kaya lang ngayong may trabaho na ako, dito na ako nangungupahan sa bayan. O sige, uwi na ako. Ihatid na kaya kita para alam ko kung saan ka nakatira. Malalim na rin ang gabi eh. Naku, wag na Efren. Makakaabala pa ako sa'yo. May trabaho ka ngayon. Isa pa, masyadong stricto yung kaserang inuupahan ko. Ganito na lang. Papasyalan na lang kita dito kapag wala akong pasok. Sige, mag-iingat ka. Nang matapos makapagbigay ng statement si Donna, ay lumabas na siya sa presinto. Kami naman ni na Lolo Gaston ay naisipan naming pumunta sa pinakamalapit na karinderya para kumain. Alauna na kasi ng madaling araw, kaya nakaramdam na ng gutom si Lolo Gaston.
Pansit, tinapay at kape ang inorder namin. Sabay na kami kumain ni Lolo Gaston at ang pulis na kapartner ko. Pero hindi pa kami nakakatapos kumain ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng babae. Kaya nagmamadali kaming lumabas ng karenderiya. At muli nga ay nakita namin si Donna. Takot na takot siyang lumapit sa amin. Tulong! Saklodo! Donna! Ano na naman ang nangyari sa'yo? Bakit sumisigaw ka na naman? Oo nga, Iha. Sabihin mo sa amin kung anong nangyari para matulungan ka namin. Efren, Lolo Gaston, yung aswang, binalikan niya ako. Nakita ko siya sumusunod sa akin kaya mabilis akong bumalik dito para humingi ng tulong sa inyo. Paano ka pa niyang masusundan? Nabaril ko na yung aswang kanina. Posible bang iba na namang aswang ito? Oo, sa tingin ko isang aswang siya. Doon sa eskinita, doon ko siya nakita. Tayo na, Efren. Hanapin natin ang aswang. Sa palagay ko, siya talagang gusto ng aswang na yon. Kasi hanggang dito, sinusundan siya. Kagad kong ikinasa ang hawak kong armalay. Pinuntahan niya namin ang direksyong itinuro ni Donna. Nang makarating kami sa bungad ng iskinita, ay tinanaw namin ang paligid niyon. Tahimik naman dahil tulog na ang mga taong nakatira sa mga bahay na naroon. Sa liwanag ng malamlam na bumbilyang nakasabit sa poste, ay nakita naming merong anino na tumakbo sa bunto ng mga drum ng basura, kaya dahan-dahan kami lumapit sa lugar na yon. Nakatutok roon ang aming mga baril. Pero nang makalapit na kami sa drum ng basura ay isang pusa ang naghahanap ng pagkain sa basurahan na aming nakita. Aalis na sana kami doon nang mapatingin sa itaas si Lolo Gaston at doon sa bubunga ng isang bahay ay naroon ang aswang. Pambihira! Bakit pusang narito? Ang laki ng anino nakita natin kanina, di ba Lolo Gaston? Nasa itaas ang aswang. Ayun! Mabilis siyang nakalipat doon. Humanda kayo! Tsak nalulusob yan! Pero bago mangyari yun ay unahan na natin ang salot na yan! Ang galing mo talaga, Lolo Gaston! Sapul sa ulo ang aswang! Huwag ka munang magsaya. Hindi lang siya nag-iisa. Kung narinig mo yung malalakas na angil, hindi lang yung galing sa isang aswang. Hanapin natin sa paligid. Tsak na meron pang kasama yon. Tama ka, Lolo Gaston. Ayun yung isa! Tumalon mula sa itaas ng puno at papasugod sa atin! Lalaban na sila ng harapan! Ganyan ang ugali nila. Kapag meron ng nasaktan o namatay sa kanila, hahangarin nila na makaganti. Sa ulo nyo sila patamaan para makatiyak kayong mamamatay sila. Sige! Hayan ang isang aswang sa gawin mo, partner! Mag-iingat ka! Banatan mo na bago pa makalapit! Ayun pa sa ibabaw ng post ang ibang mga aswang. Teka, anong balak nila? Binasag nila ang ilaw sa poste, Lolo Gaston! Atras tayo! Doon tayo sa malaking kalsada para kahit walang kuryente ay sapat na ang liwanag ng buwan para makita natin sila. Sinunod namin si Lolo Gaston. Lumabas kami ng iskinita at nagpunta sa malawak na kalsada. Pero ang mga mata namin ay nakatingin pa rin sa iskinitang pinanggalingan namin. Kasunod yun ay nakarinig kami ng malalakas sa pag-anggil ng aswang. Hindi nagtagal, may isang aswang na lumabas mula sa iskinita. Kagad ko siyang pinaputukan. Nung una ay sa katawan lang siya tinamaan pero hindi niya masyadong pinansin. Nagpatuloy siya sa pagsugod kaya sa pakaw na siya binaril. Nang tamaan siya sa paa at tuhod, ay tumigil siya sa pagsugod kaya nang umagil siya ay muli ko siyang binaril sa bibig. Habang ang atensyon namin ay nasa aswang na yon, ay kumikilos na pala ang kanyang mga kasamaan. Mabilis siyang nakalabas ng eskinita at nang muli kaming tumingala sa itaas, nalaman namin na may 3 aswang na nakaupo sa ibabaw ng mga poste ng ilaw. Ang mapangas kayo. Pinakain naman ninyo ang pakay namin dito sa syudad. Pinatay niyo pa ang 2 sa aming mga kasama. Pagbabayaran ninyo ng mahal. Buhay sa buhay. Dugo sa dugo. Nananakit kayo at pumapatay ng mga tao. Kaya hindi namin kayo papayagan na patuloy na maghasik ng lagim dito. Bumalik na kayo kung saan maglupalop kayo galing. O kaya'y pumunta na kayo sa impyerno. Walang puwang ang mga kampo ng kadiliman sa syudad na ito.
Mayabang na matanda. Tatapusin kita. Kayo ang mamamatay! Mabuti na lang at dito tayo nagpunta, Lolo Gaston. Malaking tulong sa atin ang liwanag ng buwan. Tama ka. Pero kakampi pa rin nila ang gabi at ang liwanag ng buwan. Tingnan mo, ang bilis nilang kumilos. Nakakaya nilang makatalo ng mataas. Nasaan na sila, Lolo Gaston? Bigla na naman silang nawala. Huwag kang mataranta. Huwag kang magsasalita. Pakiramdaman mo ang paligid at tiyakong makikita mo kung saan sila lalabas para sumugod. Sa sinabing yun ni Lolo Gaston ay kinalma ko nga ang aking sarili habang ang mga mata ko ay naghahanap sa paligid. Tumingin ako sa kaliwa at saka ng direksyon. Inabangan ko ang paglabas ng mga aswang. Pero hindi ko sila nakita, kaya pala ay sa gawing likuran namin aatake ang isang aswang. Mabuti na lang at naramdaman yun ni Lolo Gaston kaya binaril niya ang aswang. Kasabay nyon ay sumugod pa ang isa na nasa gawing kanan. Pinaputukan ko siya at tinamaan sa katawan. Kaya paluhod siyang bumagsak. Nung lumabas ang isa pang aswang, tinulungan niya ang kasama niyang sugatan. Tinakas niya yon papunta sa madilim na iskinita. Kahit hindi ko na nakikita ang mga aswang, ay pinaputukan ko pa rin sila sa direksyong pinuntahan nila. Wala na bang mga aswang, Lolo Gaston? Sugatan na yung isang aswang. Baka yun ang pinuno nila kaya tumakas na sila. Sayang, hindi pa natin napatay silang lahat. Para sana'y tapos ang kasong ito. Teka. Yung aswang na nabaril natin, nawala din. Ibig bang sabihin ay nabuhay pa rin sila kahit na malubhan ang kanilang mga tama sa ulo? May mga darating pa namang pagkakataon. Ngayong nakasakit na tayo ng mga kasama nila. Tsak na hindi titigil ang mga yon hanggat hindi nakakaganti. Kailangan nating maging handa para sa muli nating pakikipaglaban sa kanila. Ay sila naman ang magugulat. Anong binabalak mo, Lolo Gaston? Bukas may baryo tayong pupuntahan. Nagaroon ang kakilala kong albularyo at manunugis ng mga aswang na kagaya nila. Sa kanya tayo makikipagkita. Marami tayong matututunan sa kanya. Sige, Lolo. Teka, nasaan na ba si Donna? Tiyak na takot pa din siya. Maraming salamat ulit, Efren, sa Lolo Gaston. Sa ikalawang pagkakataon, niligtas niyo uli ako. Napatay niyo pa yung aswang na humahabol sa akin. Donna, nagtataka lang ako kung bakit palagi kang hinahabol ng mga aswang. May atraso ka ba sa kanila? Wala. Paano naman ako magkakaroon ng atraso sa kanila eh? Makita ko pa nga lang sila, takot na takot na ako. Mula nang umalis ako sa baryo at trabaho dito sa syudad, palagi na lang may nakasunod sa akin na aswang. Ayaw nila ako tigilan. Para sa iyong kaligtasan, bumalik ka na lang muna sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matutulungan ka ng mga pulis. Paano kung doon ka sa lakayan ng mga aswang sa tinitirahan mo? Tama si Lolo Gaston. Bumalik ka na lang muna sa inyo bukas. Pagsikat ng araw. Delikadong buhay mo dito sa syudad. Pero ngayong gabi, doon ka na lang muna sa presinto magpalipas ng oras hanggang sa sumikat ang araw. Siya nga pala, Efren. Bukas ay huwag ka na magsuot ng uniforme mo, ha? Baryo ang pupuntahan natin. Baka merong mga rebelde na naninirahan doon. Kaya mas mabuti pang maging lihim ang ating pagkatao. Sige po. Pag uwi ko bukas, ay ihahanda ko ng aking mga dadaling damit. Sumunod naman sa sinabi ko si Donna. Sumama na siya sa amin nang bumalik kami ng presinto. Nang sumikat ang araw ay umalis na sa presinto si Donna. Kinausap naman ni Lolo Gaston si Captain Manulis para siya na muna ang maging officer in charge sa presinto habang wala kami. Matapos ay umalis na kami doon. Umuwi na muna ako sa amin para kumuha ng damit. Tapos ay umalis na ako sa amin matapos makapagpaalam sa aking mga magulang. Sinakyan ko na din ang owner type jeep ko. Pinuntang ko si Lolo Gaston sa kanyang bahay. Nakahanda na rin ang kanyang mga damit na nakalagay sa isang malaking bag. Binuhat ko na yon at dinala sa owner. Nang makapagpaalam na siya kay Lola Sinaida ay umalis na kami. 4 na oras kaming nagbiyahe bago nakarating sa malayo
at liblib na baryong hindi pa nararating ng elektrisidad. Lolo Gaston, dito ba talaga tayo pupunta? Sobra naman pala maputik at malalim ang hukay sa kalsada sa lugar na ito. Tama ba itong kalsada na pinapasok natin? Oo, tama ito, friend. Basta tuloy-tuloy ka lang. Ituturo ko sa iyo ang daan. Mamamalagi muna tayo ng 2 araw dito sa baryong walang kuryente, ha? Ayos lang ba sa'yo? Hindi yun ayos, Lolo Gaston. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Pero dahil kayo ang kasama ko, at ang gagawin natin ito ay may kinalaman sa trabaho, ayos na din. Ay, mabuti naman kung ganon. Ganyan nga ang diwa at isipan ng isang magiting na pulis. O siya, sige, diretso lang. Ang haba pala ng kalsadang puro kakahuyan at talahiban ng paligid dito. Sa sobrang kapal ng mga dahon ng mga punong malalaki dito, ay halos kumukulimlim na ang paligid. Malamig na din ang paligid. Kaya nga kapag dumilim na dito, ang lahat ng tao ay nagkukulong na sa loob ng kanilang mga bahay para matulog kasi malamig sa gabi. Ay, sige, iliko muna sa kalsadang yan. Kinabig ko nga pa kanan ang manibela ng sasakyan. Pumasok kami sa kalsadang itinuro sa akin ni Lolo Gaston. Makalipas ang kalahating oras ay nakakita na ako ng mga bahay na yari sa kahoy, kawayan at mga pawid. Nakakita na rin kami ng mga taong nasa labas ng bahay. Nang makita kami ng mga tao, ay napansin ko na sumunod sila sa aming sakyan. Nang makarating kami ni Lolo Gaston sa kalagitnaan ng baryo, at natanaw na namin ang isang bahay na maraming tao sa bakuran ng bahay. Napansin ko na karamihan doon ay merong mga sakit na nagpapagamot kay Mang Juan. Nang bumaba na kami ni Lolo Gaston sa sakyan, ay isang magandang babae ang lumapit sa amin. Lolo Gaston, ang tagal niyong hindi dumalaw dito, Natutuwa ho ako makita kang muli. Oo nga, Tessie. Mga 5 taon na mula nang dumalaw ako dito. Kumusta ka na ngayon? May asawa ka na ba? Nako, Lolo Gaston, wala pa po. Nobya nga po'y wala Asawa pa kaya? Kahit manliligaw po'y natatakot din. Ang ganda mo tapos wala ka pa kahit manliligaw. Abay, pulag ang mga binata dito sa baryo nyo. Alam niyo naman ho kung gaano kahigpit si Itay. Ang gusto niyang maging asawa ko'y malakas at matapang na kagaya niya para daw kahit mawala siya ay merong magtatanggol sa akin. Sa palagay ko ay tapos na ang paghahanap ng itay mo lang lalaking para sa'yo, Tessie. Ay, siya nga pala. Ipinakikilala ko sa'yo ang aking apo na si Efren. Efren, si Tessie, anak ni paring Juan. Kumusta ka, Tessie? Mabuti naman, Efren. Binata pa yung apo ko, Tessie. Binata pa rin yan. Masyado kasing abala sa trabaho kaya wala rin panahon sa love life niya. Puro pagtugis sa kriminal ang ginagawa niya araw-araw. Efren, isa ka rin palang pulis na kagaya ni Lolo Gaston? Oo, Tessie. Kaya nga pala kami nandito ay mayroon kaming kailangan sa itay mo. Sige, tumuloy na kayo sa loob ng bahay namin, Lolo Gaston. Sasabihin ko po kay Itay na nandito kayo. Sinamahan kami ni Tessie sa loob ng kanilang bahay. Nagtimpla siya ng kape at inilagay sa ibabaw ng bisita na naroon ang nilagang kamuting kahoy at mais. Saka siya lumabas ng bahay para puntahan si Mang Juan na patuloy na ginagawang panggagamot sa mga taong naroon. Nakaramdam naman ako ng gutom kaya dinampot ko ang nilagang mais na naroon at kinain ko tapos tumayo ko sa tabi ng bintana. Sinilip ko si Mang Juan. Pinanood ko ang ginagawa niyang panggagamot habang tinutulungan siya ni Tessie. Napansin ko na karamihan sa mga taong naroon ay lalaki at karamihan ay mayroong mga kagat sa braso, balikat at hita. Nang mapansin naman ako ni Lolo Gaston ay lumapit din siya sa akin at sumilip sa bintana. Mukhang sinisilip mo si Tessie, Lolo Gaston,
Sa palagay ko'y magiging maayos ang pamamalagi natin ng ilang araw dito. Hindi. Kahit isang linggo pwede ako dito. Hindi ako maiinip. Parang tinamaan ka kay Tessie Tama ba ako? Opo, Lolo Gaston. Maganda kasi si Tessie. At sa tingin ko, ay mabait siya. Mabait nga yung si Tessie. Tsaka magkakasundo kayo. Kapag nagkataon ay magkakaroon na rin ako ng apo sa tuhod. Pwede na akong mag-resign at mag-alaga na lang ng apo pagdating ng oras. Lolo Gaston, papunta na dito si Mang Juan. Gaston, pare, palagi ka nalang ganyan. Hindi ka nagpapasabi kapag pupunta ka rito. Hindi tuloy ako nakapaganda. Bigla ang kasi ang pagpunta namin dito, paring Juan. Kailangan ko kasi ang tulong mo. May hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo. Basta kaya ko ba ang hihingin mong tulong? Ay, ano bang tulong ba? Konting kaalaman lang pare tungkol sa mga aswang. Aswang? Ay, ano naman tungkol sa kanila? Nitong nakaraang gabi, meron kaming nakalaban ng mga aswang. Oo nga at nasugatan namin sila ng malubha. Pero nagawa pa rin nilang makatakas sa amin. Sa tingin ko ay buhay pa rin sila. Ibig sabihin, kahit pala sa syudad nakararating ang mga aswang na yon para mambiktima. Totoo po yun, Mang Juan. Tinamaan ko na nga yung isa sa ulo at sa tuhod. Pero nakatakas pa siya. Akala namin ay patay na. Ang mga aswang kapag tinamaan nagbalubhay, saglit lang na nanghihina. Yung iba ay nawawalan ng malay, kaya iisipin ng sino man na patay na sila. Pero kapag nakabawi na sila ng lakas, magagawa pa nilang lumaban o tumakas para magpagaling ng sugat. Kung gano'n ay, ano palang dapat namin gawin kapag ganoong sitwasyon, paring Juan? Dapat ay pinugutan nyo sila ng ulo para hindi sila muling makabawi ng lakas kahit malubha ang sugat ng aswang. Kapag nakabalik sila sa kanilang tirahan, ay madali nilang napapagaling ang kanilang mga sugat. 2 o 3 araw lang ay magaling na sila. Ganun pala yun? Sa susunod ay hindi sila makakabawi pa ng lakas. Hindi ko na sila hahayaang mabuhay. Pero kung may hawak kayong mga benditadong armas, kahit saan sila tamaan na hindi na sila gagaling pa, lalo na ang kanilang mga sugat. Mabubulok ang kanilang mga sugat hanggang sa mamatay sila. Kung gano'n ay kailangan din pala na mayroon tayong pangsuportang armas. Paring Juan, mapapahiram mo ba kami ng mga armas na sinasabi mo? Ha? Abay, walang problema dyan, paring Gaston. Mayroon akong mga benditadong armas dito na ginamit ng mga namatay ng manunugis. Pwede ko yung ipahiram sa inyo. Maraming salamat, Mang Juan. Pumasok sa kanyang kwarto si Mang Juan at nang lumabas ay meron na siyang dala na mga armas na nakabalot sa sako. Inlis naman ni Tessie ang plato ng dilagang kamote at mais sa ibabaw ng bisita para dun ibaba ni Mang Juan ang mga armas na dala niya. Nang alisin niya ang tali na nakalagay sa sako, ay nakita namin ang mga itak, patalim at maliliit na palakol. Kumikislap ang talim ng mga yon. Napansin ko ring merong mga bahid ng tuyo ng dugo ang talim, kaya nagkatingin ang kami ni Lolo Gaston. Alam namin kailan lang ay ginamit sa isang labanan ang mga armas na yon dahil sa mga bahid ng dugo. Mamili kayo ng mga armas na gusto ninyong gamitin, paring Gaston. Sabihin mo sa akin ang totoo, pare. Kaya ba ang lahat ng mga inabutan namin na ginagamot mo ay puro may sugat? Kagagawan ba yun ng aswang? Oo, pare. Mga nakagat ng aswang ang mga yon at ang iba naman ay namatay na. At ito ang mga armas nila. May 5 taon na ang nakakaraan mula nang pumunta ako dito. Nang mga panahong yun, naubos na natin ang mga aswang, hindi ba? Tama ka, pare. Pero ilang linggo pa lang ang nakararaan ay binulabog kami ng mga aswang na yon.
Kaya nga yung mga taga rito natakot na at umalis na dito sa aming baryo. Yung iba naming mga kakilala. Kung ganun, Lolo Gaston, kailangan pa pala nating manatili sa lugar na ito ng ilang araw para matulungan sila kapalit ng pagpapahiram sa atin ng mga binditanong armas. Eh sige, yun ang gawin natin. Paring Juan, tutulungan namin kayo sa problema niyo dito. Hindi kami babalik sa syudad hanggat hindi natatapos ang problema niyo sa aswang. Maraming salamat, paring Gaston. Asa nga pala, Tessie, magluto ka na at nang makakain na tayo ni na Efren. Sumang-ayon naman si Tessie. Nagpunta siya sa kusina para maghanda ng pagkain. Nagpaalam naman ako kina Lolo Gaston para sundan sa kusina si Tessie. Nang makita ko na naghihiwa siya ng papaya at iba pang mga sangkap. Nagulat pa siya nang makita ko. Saglit siyang tumigil sa paghiwa ng papaya tapos ay tiningnan niya ang malaking kaldero na merong tubig na pinakulo niya sa kalan gamit ang panggatong na kahoy. Oh, bakit ka pumunta dito? May kailangan ka ba? Ha? May pag-uusapan daw si Lolo Gaston at ang itay mo. Kaya naisipan kong pumunta na lang dito at tulungan ka. Ano bang niluluto mo? Baka meron ako maitutulong. Ha? Oo, sige. Tama. Meron kang maitutulong sa akin. Gusto ko kasi magluto ng tinolang manok. Kapag kumukulo na ang tubig na ito sa kaldero, pakihiwa ang leeg ng manok at pakailasin na rin ang balahibo, ha? Sige, ako na bahala sa manok. Ihanda mo na lang ang mga sangkap na kailangan mo. Madali lang naman siyang kumulo. Dagdagan ko pa ng kahoy at saka aasikasuhin ko ng manok. Para kapag kumulo ng tubig, mailulubog ko na agad ang manok. Nang kumulo na nga ang tubig, ay naihanda ko na ang manok. Kaya kaagad ko yon naalisan ng balahibo at naputol-putol na ang karne ng manok. Kaya niluto yon ni Tessie. Naisip ko na mas masarap yon kung may dahon ng sili. Kaya sumilip ako sa maliit na pintuan sa likuran ng kanilang bahay. Napangiti ako nang makita kong merong puno ng sili sa bakuran ni Tessie. Nang lumabas ako ng bahay, ay kasunod ko si Tessie. Pareho pala kami ng iniisip kaya nagtulong na lang kami sa pagkuha ng mga dahon ng sili. Makapal ang dahon ng sili kaya saglit lang ay marami na kami nakuha ni Tessie. Matapos yon ay bumalik na siya sa loob ng kusina. Naiwan pa ako roon. Papaano nalaman ko na may kalsada din pala sa bahaging yon ng bahay ni Tessie. Maraming taong nagdaraan doon. Hanggang isa roon ang makakilala sa akin. Efren, bakit nandito ka? Nandito ka rin doon, ha? Anong ginagawa mo dito? Taga rito ako eh. Ito yung sinasabi ko sa yung baryo na nilipatan namin. Kadarating ko lang. Kagaya ng sinabi mo, bumalik na ako dito at huwag na muna magtrabaho sa syudad. Kaya umuwi na ako. Teka, sa'yo ba yung sasakyan nakaparada sa harapan ng bahay ni Tessie? Oo, sa akin nga yun. Kadarating lang din namin. Siguro mga 2 oras sa kami rito. Hindi ko alam na pupunta ka rin dito, di sana sumabay na ako sa'yo. Pero nandito ka na rin, oras na para ako naman ang bumawi sa'yo. 2 beses mo ako iniligtas kaya ngayon nandito ka sa aming lugar, babawi ako. Nako, hindi na yun kailangan, Donna. Bahagi yun ng aking trabaho. Hindi mo dapat personalin yun. Naku, ano bang hindi? Mula noon, ang dami mo nang naitulong sa akin. Isa kang mabuting kaibigan kaya babawi ako sa'yo ngayon. Sige, uwi ko lang ang bag ko sa amin ha, tapos babalik ako dito. Diyan ka lang ha, babalik ka agad ako. Saan ba dito ang bahay mo? Naku, madali lang makita ang bahay namin. Yung malaking bahay sa bandaro, no? Hayaan mo mamaya sasama kita sa amin. Nang makalis na si Donna ay pumasok na ako sa loob ng kusina ni Tessie. Nang pagkakataon namang yon ay naamoy ko na ang mabangong amoy ng niluluto ni Tessie nang alisin niya ang takip ng kaldero. Matapos ay kinuha niya ang sandok at hinalo yun. Tapos ay sumandok siya ng sabaw. Tinikman yon habang nakatingin sa akin. Maya-maya ay muli siyang sumandok ng sabaw at ipinatikim sa akin. Masarap siyang magluto kaya nang sinabi ko
na masarap ang tinolang manok ay muli niyang tinakpan ng kaldero. Patuloy niyang pinakuluan yon para mas lumambot ang karne ng manok. Bumalik ako kina Lolo Gaston at muli nakapagkwentuhan sa kanila. Di naman nagtagal ay nakapaghanda ng pagkain si Tessie, kaya nagpunta kami sa kusina. Nagsisimula na kami kumain nang dumating si Donna. Magandang araw po, Mang Juan, Tessie, at sa inyo, Lolo Gaston. Ikaw pala, Donna, halika. Sumabay ka nang kumain sa amin. Kailan ka dumating? Kadarating ko lang kanina. Nakita ko na nandito pala mga kaibigan kong pulis sa syudad, kaya bumalik ako dito. May dala po akong ulam tsaka hinog na mangga. Ay, Donna, taga rito ka rin pala. Kung alam lang namin na uuwi ka ngayon dito, di sana naisabay ka na. Opo, Lolo Gaston. Diyan lang sa kantong bahay namin. Nakita ko kanina si Efren sa likod bahay ni na Tessie, kaya alam ko na dito kayo. Kung gano'n magkakilala pala kayo? Naku, oo sis. High school classmates kami ni Efren. Nung mga panahon na yun siya lang yung kaibigan kong lalaki. Marami akong utang na loob sa kanya kasi palagi niya ako pinagtatanggol sa mga nambubuli sa akin. Tapos nagkita kami sa syudad. Nitong nakaraang gabi lang. May aswang kasi na gusto siyang biktimahin. Nagkataon na kami ang nagpapatrolya. Napalaban kami sa mga aswang. Pero ibang klase sila. Nabuhay pa kahit tadtad na ng bala ang mga katawan. Kung gano'n magkaibigan din pala kayo ni Tessie, ha, Donna? Opo, Lolo Gaston. Sarap sana magtrabaho sa syudad kung hindi lang sa buwisit ng mga aswang na yun na palagi nagpapakita sa akin. Mabuti na rin yung nandito ka kasi dito maraming tutulong sa'yo. Nandito rin ang pamilya mo. Ano man ang mangyari ay alam nila kaysa doon na nag-iisa ka lang. O siya, maupo ka na at sumabay ka na kumain sa amin habang nagkwentuhan tayong lahat. Matapos kaming kumain ay nag-iya si Donna sa kanila para malaman ko kung saan siya nakatira. Malaki at konkreto ang bahay ni na Donna. Nang pumasok ako sa loob ng kanilang bahay, ay muli kong nakita ang kanyang ina na si Aling Elena. Ilang beses na niya akong nakita noon, kaya natatandaan niya ako. Natuwa siya nang makita ako. Kaya lang ay napansin ko na parang matamlay siya. Nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata na parang puyat na puyat. Namamayat rin siya na parang merong sakit. Aling Elena, kumusta na po kayo? Parang sa tingin ko ay hindi magandang kalagayan ninyo. Oo nga, Efren. Ay ilang buwan na akong ganito. Palagi na lang nangihina ang katawan ko. Ilang beses na rin akong nagpatingin sa doktor pero wala naman daw silang makitang sakit sa akin. Maliban sa mababa daw ang aking dugo. Kaya nga hindi na namin alam ang gagawin. Ilang beses ko na nga rin siya dinala kay Mang Juan. Kapag tinatawas naman siya ni Mang Juan, wala naman siya makitang problema. Donna, Aling Elena, wala na ba kayong napapansin sa paligid ninyo? Ibig kong sabihin, sa tingin ko, nakukulam kayo. Pero ilang ulit na akong tinawas ni Mang Juan. Ay wala naman siyang nakita na senyales na nakukulam ako. Sa palagay ko talaga, ay mayroong hindi tamang nangyayari sa inyo, Aling Elena. Yung mga sugat ninyo na ito, parang hindi siya normal. Huwag niyo pong ikagagalit. Pero masamang amoy niya. Naaamoy mo rin pala, Efren. Ay, kahit anong ang inilagay ko dito ay hindi pa rin nawawala ang masamang amoy. Magandang araw sa inyo, Donna. At sa iyo din, Aling Elena. Ano naman ang ginagawa mo dito? Donna, alam mo naman ang dahilan, di ba? Gusto kita. Lahat ay gagawin ko, magustuhan mo lang din ako. Pati ang sakit ng inay mo. May alam mo kung manggagamot para pagalingin siya. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa iyo, Jojo. Sinabi ko naman sa iyo na wala kang maaasahan sa akin. Kaya pwede ba, tigilan mo na ako? Umalis ka na at huwag mo na akong guluhin pa. Dahil ba sa lalaking to kaya paulit-ulit mo kung tinatanggihan, ha? Pare, magkaibigan lang kami ni Donna. Kung ayaw niya sa'yo, ay huwag mo nang pilitin. Ikaw ang bahala, Donna. Kung tatanggihan mo ako, hindi ko na rin matutulungan bumaling ang inay mo. Inis na umalis si Jojo.
Ilang oras pa akong nagpagkwentuhan kina Donna at Aling Elena. Nang umuwi ako kina Mang Juan, ay sinabi ko ang mga bagay na napansin ko sa balat ni Aling Elena. Kaya noon din ay sumama sa akin sina Mang Juan at Lolo Gaston para balikan si Aling Elena at doon niya nakita ni Mang Juan ang mga sugat na sinasabi ko. Kagad niyang pinahiram ng langis. Hindi nagtagal ay merong maitim na dugo na lumabas sa kanyang mga maliliit na sugat. Kagad yun pinahid ni Mang Juan ng malinis na puting damit. Tapos ay nagdiktit siya ng bawang, inilagay sa isang tasa. Naghiwa din siya ng kalamansi at ang katas niyon ay inihalo sa bawang, tapos ay ibinuhos sa mga maitim na dugo na nasa damit. Nakita namin na umusok na bahagya ang mga itim na dugo bago tuluyang nasunog. Walang duda na kagagawan niya ng aswang ito. Pero ilang beses mo na akong tinawas, di ba? Ay wala kang nakitang kakaiba sa akin ng mga panahong yon. Dahil lang mga panahong iyon ay wala ka pang mga sugat na kagaya ng mga ito. Noon kasi palagi mong sinasabi ay masakit lang ang iyong ilong, tenga at bibig. Sabi mo pa nga ay nabibingi ka. Ibig sabihin pala'y inaaswang ako. Pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba, lalo na kapag sumapit ng gabi. Ngayong alam na po natin ang dahilan ng inyong pagkakasakit. Nakahanda akong tulungan kayo. Donna, mamayang gabi, tutuklasin natin ang nangyari sa inay mo. Sige, Efren. Kung anong plano mo, yun ang gawin natin. Gumawa nga kami ni na Lolo Gaston ng plano. Bago pa dumilim ay pumasok na ako sa loob ng kwarto ni Aling Elena. Nagtago ako sa parador niya, pero sinadya kong nakabukas yun ng konti para nakikita ko kung ano ang nangyayari kay Aling Elena. 7:00 na ng gabi, ganap nang kumalat ang dilim. Kaya sa ganung baryo na walang kuryente ay mga gasir lang ang ginagamit sa gabi para magkaroon ng liwanag sa kwarto at sa iba pang bahagi ng bahay. Matagal akong naghintay doon hanggang sa makatulog si Aling Elena. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng kaunting kaluskos sa bubungan ng bahay. Kaya tumingin ako sa bubungan mula sa naaangat na yero ay merong buhok na lumawit pababa, patungo sa mukha ni Aling Elena. Mula sa buhok ay merong pumatak ng kung anong likido at bumagsak sa bibig ni Aling Elena. Napansin ko na hindi yun nararamdaman ni Aling Elena. Di nagtagal ay parang nahimbing na ng pagtulog niya. Maya-maya ay isang matandang babae ang pumasok sa nabuksang bintana ng kwarto. Mahaba ang buhok niya na abot hanggang lupa. Nakita ko na kumilos ang mga buhok niya at bumaon sa mga braso, liid at tiyan ni Aling Elena. Tama ngang hinala namin. Ikaw palang dahilan kaya patuloy siyang nanghihina. Anong klaseng aswang ka? Hangal ka. Inistorbo mo ang pagkain ko, kaya ikaw ang papatayin ko. Pinaghandaan ka na namin. Bistado ng ginagawa mo. Ikaw ang mamamatay! Akala mo ba mapipigilan ako ng mga bala niyan? Isa kang hangal. Uunahin na kitang patayin. Ang mahaba niyang buhok. Pumulupot sa aking kamay. At ang pinakadulo nito ay parang mga karayom na tumutusok sa aking kalamnan. Kaya pala maraming sugat si Aling Elena. Ganito palang ginagawa mo! Tama ka. Pinapatulog ko muna siya ng mahimbing sa pamamagitan ng aking kamandag. Namamanhid ang buo niyang katawan. Kaya kahit nakatusok na sa kanyang katawan ang aking buhok, ay hindi niya yun nararamdaman. Sinisip-sip ko ang kanyang dugo gabi-gabi. Pero iniistorbo mo ko ngayon. Sinisiguro ko sa'yo na eto ng huli mong pananakit kay Aling Elena! Tatampusin na kita! Sinabi ko na sa'yo, 8 kwenta ang baril mo. Halika nga dito para mas madaling sip-sipin ng dugo mo. Sa lakas ng pwersa ng buhok ni Aling Mona,
ay hinatak niya ako para mapalapit sa kanya. Hindi niya alam na yun ang pinakamalaki niyang pagkakamali dahil dala ko ang binditadong itak na ipinahiram sa akin ni Mang Juan. Nang makalapit na ako sa kanya ay kaagad ko siyang sinaksak. Nakaiwas siya. Pero tinamaan pa rin siya sa tagiliran dahil malapit lang ako sa kanya. Nang maramdaman niya ang kirot ng sugat sa tagiliran, ay itinulak niya ako papalayo. Kusang bumitiw ang kanyang buhok sa aking mga braso. Nang matya ko natatakas siya, ay hinawakan ko ng mahigpit ang buhok niya. Muli ko siyang tinaga sa likod. Napaliyad siya. Sa galit niya ay tinabig niya ako, kaya muli akong bumalandra sa aparador. Tuluyan naman siyang lumabas sa bintana. Tumatakas ang aswang! Donna! Ikaw na bahala sa inay mo! Sige, Efren! Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas dahil napapaligiran ng mga manunugis ang buong bakuran namin. Paligiran natin ang aswang. Huwag hayaang makatakas! Donna! Lalabas muna ako para tapusin ang halimaw na yon. Dito ka lang at bantayan ang ina mo. Ay tagal mo pinahirapan si Aling Elena. Ngayon katapusan mo na. Patayin ang kubot na yan! Ganyan pala ang itsura ng aswang na kubot. Nakakatakot kung mabubuhay pa nga ang isang kagaya niya. Kaya nga dapat na natin siyang patayin sa pamamagitan ng mga benditadong armas. Nang sumugod ang mga taong nasa paligid, pero lumaban ang kubot. Muling humaba ang kanyang mga buhok. Naging sandata niya yon para patayin ang lahat ng manunugis na sumusugod sa kanya. Sintigas ng alambre ang mga buhok kapag tumama sa katawan ng bawat manunugis. Grabing nasusugatan ang mga manunugis sa tuwing tatamaan ng buhok ng kubot. Pero mas malaga sa akin ang mapatay ang aswang at hindi na muling bumalik para pahirapan si Aling Elena. Kaya nang makalapit ako sa kanya at makita kong susugurin ako ng mga buhok niya at kagad kong tinaga ang mga yon. Hindi man naputol ang mga buhok ng kudot ay napigilan ko naman yon para hindi ako matuso kaya tuloy-tuloy akong nakalapit sa kanya at muli siyang tinaga. Wala ka ng pagkakataong makatakas ngayon. Mamamatay ka! Hangal ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito! Ang lakas ng loob mo na patayin ako! Ang lupit mo pa na makipaglaban, Efren. Wala kang takot sa mabangis na kubot. Tuloy-tuloy mong nalapitan ang kubot at napatay mo siya. Kailangan ay tiyakin natin na hindi na muling mabubuhay ang kubot na ito. Pugutin mo ang kanyang ulo, Efren. Tama ang sinabi ni Paring Juan. Gawin mo na ngayon, Apo. Sige, Lolo Gaston. Ako nang bahala sa kanya. Nilapitan ko ang aswang. Muli kong itinaas ang kamay ko na may hawak ng itak. Pero bago ko magawang pugutan ang ulo niya, ay nakaramdam kami ng malakas na hangin na biglang dumating. Nang tagain ko ang aswang, ay nagulat ako dahil isa palang aswang ang dumating. Sinalo niya ang kamay ko na may hawak ng itak. Nagulat ako dahil simbilis ng hangin ang pagdating niya. Bago pa ako makalayo, ay kumilos na siya. Buong lakas niyang ginamit ang isang kamay niya para sana dukutin ang puso ko. Pero makapal ang suot kong jacket na maong, kaya hindi yon na kayang punitin ng matutulis niyang kuko. Muli niya akong kinalmot sa liig, tapos ay tinadyakan ako ng aswang. Nang tumumba ako ay nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Gaston na barilin ang aswang. Tinamaan yun sa likod, pero nagawa pa rin makatakas dala ang bangkay ng aswang na kubot. Habulin natin ang aswang. Tumatakas sila. Tayo na, Paring Juan. May tama na rin ang aswang na yon. Hindi na sila makakalayo. Efren! Nasugatan ka! Ang lalim ng sugat mo sa liig! Donna, napuruhan yata ako. Ang dibdib ko. May tama ako. Dumudugong ang dibdib mo! Saklolo! Tulong! Anong nangyari sa kanya? Bakit duguan siya? Kagagawa niya ng matatalim na kuko ng aswang. Pati sa dibdib, may sugat siya.
Nang bawiin ni Tessie ang aking jacket at iangat ang aking t-shirt, ay nakita niya ang 3 sugat doon na nagdurugo. Tumagos pa rin sa jacket ko ang matatalim na kuko ng aswang. Maya-maya lang ay bumalik na sina Lolo Gaston at Mang Juan. Nalaman ko na nakatakas ang mga aswang. Dahil sobrang dilim, ay hindi na nila naabutan ang mga yon. Dahil sa patuloy na pag-agos ng aking dugo, ay nakaramdam ako ng panghihina. At di nagtagal, ay nahilo ako at nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Noon naman pumasok sa kwarto si Lolo Gaston. Lolo Gaston, nasaan tayo? Gising ka na pala. Nandito pa rin tayo sa baryo. Dito sa bahay nila paring Juan. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ang mga sugat ko sa leeg at dito sa dibdib. Ano nga palang nangyari sa mga aswang? Nakatakas sila, pero pareho lang silang sugatan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga manunugi sa paghahanap sa kanilang lungga. Kinabahan talaga ako sa nangyari sa iyo. Isang araw at isang gabi kang walang malay. Pero maayos ka na ngayon kasi ginamot ka na ni paring Juan. Pasensya na kung nag-alala ka sa akin, Lolo Gaston. Naging pabaya ako. Kung minalas-malas pa ay baka patay na ako ngayon. Lahat ng tao ay nagkakamali. Kahit ako ay hindi ko inaasahan na may darating pa na isang aswang para iligtas siya. Kaya sa susunod, mag-iingat ka. Saka pala magpasalamat ka kay Tessie. Siyang nag-alaga sa iyo habang wala kang malay. Napuyat siya. Opo, Lolo Gaston. Pagpapasalamat ako sa kanya kapag nagkausap na kami. Sa tingin ko ay labis siyang kinabahan at nag-alala sa iyo. Maya-maya lang ay pumasok na sa kwarto si Tessie na mayroong dalang pagkain. Ibinaba niya ang besetang malapit sa papag ko. Nang makita yun ni Lolo Gaston ay lumabas siya ng kwarto. Para bang gusto niyang bigyang kami ng pagkakataong makapag-usap ng maayos. Marahan naman akong bumangon pero dahil nanghihina pa ako, ay inalalayan ako ni Tessie hanggang sa makaupo ako ng maayos. Tapos ay nilapit niya sa akin ang lamiseta, kaya naabot ko na ang pagkain. Nagsimula akong kumain. Pinanood naman ako ni Tessie kaya medyo nahihiya ako sa kanya. Nang masamid ako ay kaagad niyang kinuha ang tubig ng baso at ibinigay sa akin, kaya uminom kaagad ako. Maraming salamat, Tessie. May nakaalala yata sa akin ah. Dahan-dahan lang kasi ang pagsubo ng hindi ka nabubulunan. Pasensya ka na. Nagutom lang talaga ako eh. Maghapon at magdamag kasi akong hindi kumain. Huwag kang mag-alala. Marami pa naman dun sa kusina. Masarap bang luto ko ng adobong itik sa gata? Oo. Masarap talagang luto mo. Siya nga pala. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Tessie. Sinabi ni Lolo Gaston na puyat ka kagabi. Oo. Kasi ang tagal huminto ng pagdurugo ng mga sugat mo eh. Akala ko nga kakailanganin pa namin na dalhin ka sa ospital. Kaya nga lang, mahirap bumiyahe dito ng gabi. Alam mo naman, wala ditong kuryente kaya sobrang dilim ng daan. Salamat, Tessie. Mabuti ng pakiramdam ko ngayon. Kaya huwag ka na mag-alala. Ngumiti lang ng matamis si Tessie, kaya naman ipinagpatuloy ko na ang pagkain. Makalipas ang ilang araw ay natuyo na at gumaling na ang mga sugat ko. Nanumbalik na rin ang aking lakas kaya nakalabas na ako ng bahay at naglalakad-lakad ako kasama si Tessie. Sa paglipas ng araw ay lalo kami nagkalapit ng kalooban hanggang sa magtapat na nga ako ng pag-ibig sa kanya at hindi naman ako nabigo. Tinanggap niya ang aking pagmamahal kaya masayang masaya ako hanggang isang gabi ay nakaramdam ako ng kakaiba sa gilid ng aking kwarto. Narinig ko na may kumakaluskos sa labas ng bintana ng kwarto. Narinig ko rin ang malakas na alulong ng mga aso malapit sa bahay ni Mang Juan. Kaya nang marahan akong bumangon ay dinampot ko ang aking baril.
Inilagay ko sa aking bewang at ang mahabang itak. Kinuha ko ang kasera at inilayo sa dingding para masiguro na hindi yun matutumba sa dingding. Apo, narinig mo pa rin palang mga kaluskos na yun. Oo nga, Lolo Gaston. Mukhang may aswang sa paligid nitong bahay ni Mang Juan. Meron din sa bubungan sa tapat ng kwarto ko kaya lumabas ako. Teka, nasan si Itay? Nandito ako sa kusina. Meron din akong nararamdaman na gustong pumasok dito. Dito dadaan. Ang lakas ng loob ng mga aswang na ito. Nasa lakayan ng bahay mo. Baka hindi nila alam na tatlo tayo dito na kayang lumaban sa kanila. Bali, 4 po tayo, Lolo Gaston. Kagaya ni Itay. Isa rin po akong manunugis. Hindi lang po ito ang unang pagkakataong sumalakay sila dito sa bahay namin. Maraming beses na. Nagkataon lang na nandito kayo ngayon. Ako ang pinuno ng manunugis dito sa aming lugar. Tinig ako sa lalamunan ng mga aswang. Alam nila na kapag nawala ako ay manghihina na ang kalooban ng mga taga rito. Kaya gusto nila akong mamatay. Ang problema lang natin ay ang madilim na paligid. Malamlam ang liwanag na galing sa mga gasera. Liwanag naman sa labas dahil sa bilog na buwan. Kaya may maitutulong pa rin yun sa atin para labanan natin ang mga aswang na ito. Maya-maya ay napunit ang dingding sa kusina ng bahay. Hinintay namin na may pumasok na aswang doon. Pero makalipas ang ilang sandali, ay wala pa ring aswang na pumapasok doon. Di nagtagal ay nabutas na rin ang dingding ng sawali sa kwarto ni Tessie. Umangat na rin ang yero at ang bintana ng kwarto ko ay tuluyang umangat. Kaya naman humanda na kami lahat. Hinintay namin na may magpakitang aswang pero walang pumasok doon. Kaya nagkatinginan kami lahat. Ang balak pala ng mga aswang ay sabay-sabay silang sasalakay para hindi namin matulungan ang isa't isa. Pero nakalimutan yata nila na meron kaming mga baril na kahit medyo malayo sina Mang Juan at Tessie ay matutulungan namin gamit yun. Nang makita ko nga ang aswang na nagpupumilit pumasok sa kwarto ni Tessie ay binaril ko yon sa mukha. Punta ka dito, Tessie! Lumayo ka sa kanya! May tama na rin siya, Efren. Kailangan nilang ay pugutin ang ulo niya para tuluyan siyang mamatay. Lumayo ka sa kanya, Tessie. May isa pang aswang. Ayan na siya! Huwag niyo akong alalahanin, Tay. Kaya ko sarili ko. Hindi ako matatakot sa kanila. Wow! Ibang klase din pala ang tapang nitong si Tessie. Parang manok lang kung pugutan ng ulo ng aswang. Lolo Gaston, masyado kang nalilibang panoorin si Tessie. Ayan ang aswang sa gilid ng dingding. Sa gawi mo! Huwag kang mag-alala po. Habang may bala ang baril ko, hindi sila makakalapit basta-basta sa akin. Napabagsak namin ang unang grupo ng mga aswang na unang sumalakay. Puro sa ulo kasi ang tama nila at ang isa ron ay napugutan pa ng ulo ni Tessie. Kaya inakala namin na tuluyan na silang umalis. Kaya lumabas na kami ng bahay at hinanap namin sila sa paligid. Wala na nga kami nakita na aswang sa paligid sa bahay ni Mang Juan. Kaya pala ay sa labas na sila ng bakuran. Sa tulong ng liwanag na galing sa buwan ay nakita namin na naroon ang 8 aswang na nakatayo sa harapan nila ay naroon ang 4 na sugatang aswang. Kagad namin itinutok ang mga baril sa direksyon nila. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ang 2 taong may atraso sa amin. Hinahanap namin kayo sa syudad. Kaya naman pala, hindi namin kayo makita roon ay nandito na kayo. Kayo na rin ang umukay ng inyong libingan. Parehas lang pala tayo ng iniisip. Kaya nga kami nandito para alamin ang tungkol sa inyo. Dahil gusto ko kayong hanapin. Pagbalik namin sa syudad, wala na pala kaming babalikan sa bayan. Dahil nandito na kayo. Talagang dito pa tayo pinagtagpo sa baryo. Maganda ito. Dahil hindi na natin pahihirapan ang isa't isa. Tapusin na natin to dito sa baryo. Ama si Paring Gaston, walang dapat mamatay kung hindi ang mga masasamang nilalang na kagaya ninyo.
Matagal na kayo nagkakalat ng lagim dito. Dapat kayong lumayas dito! Mga kasama, patayin natin ang mga hangal na ito. Iganti natin ang mga kasama nating pinatay nila. Efren! Body-body tayo. Ikaw na bahala kay Tessie. Sige, Lolo Gaston. Mag-iingat kayo ng mga wan. Ayan na sila! Nang sumugod nga ang mga aswang, ay nagtalunan na sila sa ibabaw ng bakod. Kaya naman nagsama sina Lolo Gaston at Mang Juan para harapin ang nasa kanang bahagi ng bahay. Kami naman ni Tessie ay nagtulong para harapin ang nasa kaliwang bahagi. Bago pa man makalapit ang unang aswang ay pinaputukan na namin ni Lolo Gaston. Puro sa ulo ang tama ng mga yong, kaya naman kapag bumagsak na sila ay sina Mang Juan at Tessie naman ang sumusugod para tapusin sila. Bago pa makabawi ang aswang na tinamaan, ay tinataganan nila sa liig hanggang sa mapugot ang ulo ng mga yon. Nagulat ang iba pang aswang sa naging paraan namin sa pakikipaglaban. Sa unang paglusob nila, ay 4 kaagad ang bumulagta sa kanila, kaya ang natitirang 4 kasama ang pinuno nila ay sumugod na rin. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko na igaganti ang aming ina na pinatay mo. Humanda ka sa akin ngayon. Sige! Tapusin na natin ito nang makabalik na kami sa syudad. Tikman mo ang bala ng baril ko! Ang bilis niyang kumilos. Hindi ko siya tinamaan. Nasaan na siya? Nasa likuran siya ng lamesang kahoy, Efren! Hangal ka talagang babae ka. Ikaw ang uunahin ko. Hindi ako natatakot sa mga katulad mo! Tikman mo ang talim ng ita ko! Huwag mong sasaktan yan! Mamahalin ko pa yan eh! Naku naman, naubusan pa ako ng bala. Kagad kong hinugot ang aking itak sa kaluban, tapos ay sinugod ko din ang aswang na kinakalaban ni Tessie. Bago pa ako makalapit ay nakalmot na siya sa braso at sa likuran. Nang matumbas si Tessie, ay dinambas siya ng aswang. Bago siya makagat at nakalapit na ako, tinaga ko ang aswang pero sinalag niya. Kaya sa kamay niya tumama ang taling yon. Naputol ang kamay ng aswang. Nang muli ko yung tinaga, ay umilag yon at napilitang tumakas. Mabilis na katalong palabas ng bakuran ni Tessie. Yun naman ang pagkakataon na dumating ang mga ibang manunugis para tulungan kami. Ilang aswang pa ang napatay nila, pero may mga sugatang aswang na nakatakas. Tessie, may sugat ka? Huwag kang mag-alala, Efren. Mababaw lang naman to eh. Anong mababaw? Eh ang lakas ng pag-agos ng dugo niyan. Halika dito, Tessie. Kailangan nating magamot ang sugat mo para mapigilan ang pagdurugo niyan. Sige po, Itay. Nakatakas pa rin ang pinuno nila. Tsak na magpapagaling lang mga yon. Tapos ay sasalakay na naman dito. Tama ka, Lolo Gaston. Kaya hindi pa tayo pwedeng umalis dito sa baryo habang mayroong natitirang aswang, lalo ng pinuno nila. Tiyak na kahit bumalik tayo sa syudad, ay susundan pa rin nila tayo. Oo, tama ka. Mas mahirap kung doon natin sila haharapin sa syudad. Mas maraming tao ang pwedeng madamay. Isa pa, mas marami silang pagtataguan doon. Ganun na nga ang ginawa namin ni Lolo Gaston. Kinabukasan ay kumilos na kami. Kasama namin ang mga manunugis ng baryong yon. Ginalugan namin ang kabuuan ng baryo hanggang ang mga kakahuyan at mga abandonadong bahay ay pinasok na din namin, pero wala kami nakitang aswang. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo, merong lumang bahay na konkreto doon. Ang bakuran ay puno ng balete at malalaki mga punong kahoy. Sira-sira ang mga bubungan at dingding ng bahay. Pero nang bumungad kami sa bakuran, ay isang lalaki ang nakita namin na naroon. Nang makita kami ng lalaki ay parehong natakot at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Kaya kaagad kaming kumilos. Pinasok namin ang bakuran. Mula sa loob ng bahay ay lumabas pa ang dalawang lalaki. Mga aswang din sila at nagtangkang tumakas.
Pero hindi sila nakalayo at nasukol namin, kaya naman lumaban sila sa amin. Pero dahil marami kami, ay madali silang napatay. Lolo Gaston, wala ditong pinuno nila. Yung aswang na naputulan ko ng braso kagabi. Tsak na nasa loob sila ng bahay na yan. Mga kasama, pasukin natin ang bahay na yon. Ngayon na! Tama ka nga, paring Gaston. Hayon ang mga aswag. Tumataka sila. Sinadya lang pala ng mga aswag na yon ang magpahabol para magkaroon ng pagkakataon ng pinuno nila. At ang dalawa pa na makatakas. Habulin natin sila. Huwag silang hayaang makatakas! Makakakaibang aswang talagang pinuno nila. Ang bilis kumilos at ang tataas tumalon. Para silang mga unggoy na nagpapalipat-lipat sa mga puno. Banatan na natin sila, Efren! Sige, Lolo Gaston. Kanina ko pa nga gustong gawin yan eh. Nakakapagod ng humabol sa kanila. Humanda kayo sa akin ngayon! Ah! Patuloy nga naming binaril ang mga aswang habang hinahabol namin sila. Nang tumalon sa ibabaw ng puno ang isang aswang, ay kagad ko siyang binaril. Tinamaan siya sa hita. Ang ikalawang tama ng aswang ay ang kanyang likod, kaya para siyang nawala ng lakas. Mula sa ibabaw ng puno ay nahulog siya sa lupa. Hindi na niya nagawang makatakbo. Dahil bago pa siya makabangon ay tinaga na siya sa ulo. Nabiyak ang ulo ng aswang. Pero nang lingunin namin ang pinuno at ang isa pang aswang, ay tuluyan ang nakatakas. Hinanap pa namin sila sa paligid, pero hindi namin alam kung saang direksyon sila pumunta. Nang hindi na namin nakita ang mga aswang, ay umalis na kami sa lugar na yon. Bumalik kami na gabi sa bahay ni Mang Juan. Ilang araw pa naming tinugis ang mga aswang, pero hindi naman namin muling nakita ang mga yon. Hanggang sa muli kong makita si Donna. Donna, ilang araw kitang hindi nakita. Saan ka ba nagpunta? Inihatid kong aking inay sa akin chewin sa syudad. Gusto ko kasi na doon na muna siya habang hindi nauubos ng mga aswang dito. Hindi ba napatay na natin ang aswang na nagpapahirap sa iyong ina? Tama ka. Pero yung aswang na patuloy na sumusunod sa akin, buhay pa. Kahit saan ako magpunta, ayaw niya akong tigilan. Kung ang aswang na sinasabi mo ay yung nakalaban natin sa syudad, wala ka nang dapat na ipag-alala. Dahil naputulan na siya ng kamay. Ilang araw namin silang tinugis para itaboy palayo sa lugar na ito. Kung gano'n, anong plano niyo ngayon? Kagaya ng sinabi ko, ilang gabi na silang nananahimik. Sa palagay ko, ay hindi na sila babalik dito. Kaya naisip namin ni Lolo Gaston na bumalik na din sa syudad para mag-report sa aming trabaho. Ganun ba? Sige, aalis na ba kayo ngayon? Bukas pa naman. Pero magiging madalas din naman ang pagbisita namin dito dahil kay Tessie. Ano naman ang tungkol kay Tessie? Nobya ko na siya. Kaya palagi rin akong pupunta rito. Uy, Donna, kumusta ka na? Ay, ayos lang, Tessie. Ikaw kayo na pala ng kaibigan ko to, di ka nagkikwento. Paano naman kita kukwentuhan? Ilang araw ka nang wala dito sa baryo. Pinsan, nandito ka lang pala eh. Kanina ka pa namin hinahanap. Oo nga naman, pinsan. Gusto rin namin mamasyal dito sa baryo nyo. Sana'y isinama mo naman kami. Pasensya na mga pinsan Akala ko kasi gusto niyo muna magpahinga kaya lumabas na ako mag-isa. Donna, may pinsan ka palang kambal? Oo, meron. Sina Alvin at Sheila. Sumama sila sa akin pagbalik ko dito. Ayoko nga sana silang isama kasi alam niyo naman ang kaguluhan nangyari dito. Isa pa, madilim dito kapag gumabi na kasi walang kuryente. Kaya lang mapilit sila eh. Gusto nila magbakasyon dito kahit ilang araw lang. Pinsan, sabi ko naman sa'yo, walang problema kung walang kuryente. Ang mahalaga ay magkasama-sama tayo kahit ilang araw lang. Magiging masayang bakasyon namin dito. Tsak na mas masaya dito kapag gabi. Hindi masaya dito kapag gabi. Lahat ng tayo nakakulong na sa loob ng bahay. Tanging ang mga manunugis lang ang nasa labas para magronda. Anong ibig mong sabihin? Anong manunugis? Manunugis ang aswang ang sinasabi ni Tessie. Kaya kapag gabi ay delikado ng pag-alagala. May mga aswang na sumasalakay dito. Kaya mag-iingat kayo. Mga bagong mukha pa naman kayo dito.
Sa sinabi niyo ni Tessie ay nakita kong nagulat sina Alvin at Sheila. Tumingin sila sa amin saglit at saka iginala ang kanilang mga mata sa paligid. Maya-maya lang ay kumapit si Sheila sa kamay ni Donna. Halatang natatakot siya. Kaganyang niyaya si Donna papalayo sa amin para umuwi sa kanilang bahay. Sumang-ayon naman si Donna. Nang makalayo na sila sa amin ng ilang akbang, ay muling lumingon si Sheila. Tapos ay nagpatuloy na sila ng paglalakad palayo. Maya-maya ay biglang tumikil sa paglakad si Donna. Bumalik siya sa amin ni Tessie. Siya nga pala, Efren. Uwi ka na bukas at babalik sa syudad. Mamayang gabi doon ka na kumain sa bahay. Magluluto ako ng itik. Nako, wag na Donna. Pagkakataon nyo na yun ang mga pinsan mo para mag-bonding. Ayaw ko na makigulo. Naging nobyo mo lang si Tessie. Tumatanggi ka na sa imbitasyon ko. Magtatampo na ako niyan, ha? Tsaka pwede mo naman siyang isama. Hindi naman sa ganon. Nakakahiya lang kasi sa mga pinsan mo. Di bali kung wala kang bisita. Sa ibang pagkakataon lang. Sige. Ikaw bahala kung ayaw mo. Sige, uwi na ako. Naghihintay ng mga pinsan ko eh. Nang makalapit si Donna sa kanyang mga pinsan, ay napansin namin ni Tessie na muling lumingon ang mga yon sa akin bago tuluyang umalis. Nang mawala na sila sa aming paningin, ay umuwi na rin kami ni Tessie. Nagluto na rin siya ng hapunan. Nang kumalat ang dilim, sabay-sabay na kaming kumain. Pero hindi pa kami natatapos kumain ay nakarinig kami ng mga katok sa pintuan, kaya ako na ang nagpunta sa pintuan para buksan yon. Nang makalapit ako doon, ay hindi ko muna binuksan ang pintuan. Sumilip muna ako sa siwang yon. Nakita ko si Donna kasama ang pinsan niyang si Alvin, kaya marahang kong binuksan ang pintuan. Nakita kong umiiyak si Donna. Donna, bakit gabi na naparito ka pa? May problema ba? Efren, tulungan mo naman ako. Hanapin natin ang pinsan ko na si Sheila. Nawawala siya eh. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hinanap na namin ni Alvin kung saan pero di namin siya nakita. Pambihira ka naman, Donna. Alam mo naman na delikado kapag kumalat na ang dilim dahil may natitira pang buhay sa mga aswang. Bakit pinayagan mong lumabas ng bahay? Hindi ko alam na lumabas siya kasi sabi niya sa salas lang siya. Hindi ko alam na lumabas na pala siya. Hanapin na namin siya. Baka kung ano lang nangyari sa kapatid ko. Abay, kung nawawala ang kapatid mo, dapat kumilos na tayo para hanapin siya. Baka kung ano lang nangyari sa kanya. Tama si Paring Gaston. Tayo na! Kaganya kaming kumuha ng mga armas. Lumabas kami sa bahay. Si Tessie lang ang naiwan doon. Nang malaman ng ibang mga tao na nagroronda na nawawala ang pinsan ni Donna, ay tumulong na rin sa paghahanap ang mga yon. Hinanap namin si Sheila sa paligid ng bahay ni Donna, pero hindi namin siya nakita. Kaya nagpasya kami ni Lolo Gaston na maghiwa-hiwalay. Kasama ko sina Donna at Alvin, kasama ng ilang manunugis, at sumama naman kina Lolo Gaston at Mang Juan ang iba. Naghiwalay kami ng direksyon na pupuntahan hanggang sa marinig namin ni Donna ang malakas na sigaw ni Sheila malapit sa taniman ng mga saging. Nagmamadali kami nagpunta ron. Nakita nga namin na tumatakbo si Sheila habang sumisigaw. Tulong! Saklolo! Hinahabol ako ng mga aswang! Tulong! Sheila! Nandito kami! Kuya Alvin, tulungan niyo ako! Yan ang mga aswang! Hinahabol ako! Donna, umalis na kayo sa lugar na ito. Isama mo ng pinsan mo. Kami nang bahala sa mga aswang na ito. Sige, Efren. Kuya Alvin, Sheila, tayo na! Magpapaiwan na ako dito, Efren. Tutulungan ko kayong labanan ng mga aswang. Huwag na, Alvin. Sumama ka na sa kanila. Walang nagawa si Alvin kung hindi ang umalis sa lugar na yon kasama sina Sheila at Donna. Sinalubong naman namin ang mga aswang na paparating. Malayo pa lang sila ay pinaputukan ko na, kaya nagkanya-kanya silang ilag sa aking mga bala. May tumalon sa mataas para makaiwas at ang iba naman ay nagpa-ekis-ekis sa pagtakbo. Nang makalapit na sila sa amin ay bigla silang nawala sa aming paningin, kaya naman nagtabi-tabi kami. Lahat ay hindi nagsasalita habang nakabantay sa lahat ng direksyon.
Ramdam ko ang tensyon ng mga kasama ko. Dinig ko ang malakas nilang paghinga. Ang iba naman ay hindi mapakali ang hakbang ng mga paa. Nang umihip ang malakas sa hangin, ay gumalaw ang dahon ng saging. Ang mga nakalaylay na tuyong dahon naman ng saging kumakaluskos, kasabay nyon ang pagsugod ng mga aswang. Hayan ang mga aswang! Humanda kayong lahat! Mga walang hiya kayo! Wala na kayong pinipiling biktimahin kung hindi ang mga mahihina! Mamamatay kayo! Hindi ko na naman sila tinamaan. Nagtago na naman sila. Mga hangal! Lumabas kayo at harapin kami! Natatakot ka na ba? Akala mo ba ay titigil na ako sa pag-iisip ng paraan para parusahan ka at pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa aking lahi? Inaasahan ko na yan. Ilang beses ka nang nabigo, pero ayaw mo pa rin tumigil. Pinutol ko ng isang kamay mo, pero gusto mo siguro na putulin ko pa ang isang kamay mo. Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Hindi naman ako nagtatago, hangal. Gusto ko lang makita ang takot sa iyong mukha bago kita patayin. Pero hindi iyon ang nakita ko. Kung hindi puro kayabangan mo. Nakakapikong ka na. Mga kasama, patayin natin sila. Ganyan nga! Lumabas kayo at lumaban ng parehas! Pinaputukan ko ang unang 3 aswang na sumugod ng tamaan. Ang mga yon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga manunugis na kasama ko para patayin ang mga yon. Pero patuloy na lumabar ang mga aswang, kaya nasugatan din ang mga kasamang ko. Nang sugurin naman ako ng isang aswang ay pinaputukan ko siya ng ilang ulit bago ko siya tinamaan. Nang malapit na siya sa akin ay naubusan na ako ng bala. Bago pa ako nakapagpalit ng magasin ay inatake niya na ako. Nakailag ako pero nabitiwan ko ang aking baril. Kaya hinugot ko na ang itak. Nang muli akong atakihin ang aswang ay tinaga ko na siya sa tiyan. Gulat siyang lumawit ang mga bituka niya sa kabiyak niyang tiyan, pero saglit lang siyang natigilan. Pero nang makabawi yon ay muling sumugod, pero nang kakagatin niya na ako ay tinusok ko ang kanyang dibdib ng hawak kong itak. Tumagos yun sa kanyang ulo at kaya yun ang naging dahilan ng kamatayan niya. Hoy! Boy Putol! Oras na para lumabas ka at harapin ako para tapusin na natin ito! Huwag mong sabihing tatakas ka na naman! Sadya bang mga duwag ang mga pinunong aswang na kagaya mo, ha? Ipinapahamak mo lang ang mga kasama mo! Isa kang kahihiyan sa lahi ninyo! Sinong may sabi na tatakas ako ngayon, hangal? Sugatan na rin ang mga kasamahan mo kaya hindi ka na nila matutulungan. Ikaw at ako na lang. Sige! Lumapit ka na, Boy Putol! Tapusin na natin ito! Tama na ang panglalait mo. Tatapusin na kita ngayon. Nang sugurin ako ng aswang ay kaagad ko siyang tinaga. Pero naglaho siya sa harapan ko. Kaya sa hangin tumama ang aking itak. Nang maramdaman ko siya sa gawing likuran ko, ay umikot ako para muli siyang tagain. Pero bago ko pa magawa yun ay sinuwag na niya ako. Tumalsik ako at bumalanda sa puno ng saging. Ramdam ko ang kirot ng aking dibdib. Nabali ang puno ng saging nang humampas doon ang katawan ko. Nang bumangon ako ay hinanap ko ulit siya. Pero singbilis siya ng hangin na nawala na naman sa aking harapan. Kaya nang makita ko na parang may gumagalaw sa sagingan, ay kaagad kong tinaga ang mga puno niyon. Pero hindi ko nakita roon ang aswang. Nang lumingon ako ay nakita kong nakatayo siya sa aking harapan. Malakas na sipa ang ginawa niya sa akin na tumama sa aking tiyan. Muli akong tumalsik sa puno ng mga saging. Nang makita yon ng mga sugatan kong kasama, ay tinulungan nila ako. Pero wala rin silang nagawa. Bumagsak kaming lahat. At nanghina. Nagtataka ka ba kung bakit ako naging ganitong kalakas ngayon, ha? Ano nga bang ginawa mo? Bakit naging ganyan ka kalakas? Kumain na ako ng atay at puso ng tao.
Sinunod ko ang sinabi ng aking inay bago siya mamatay na mas magiging malakas ako kung gagawin ko yun. At tama nga siya. Ngayon ay may gaganti ko na siya sa iyo. Ganon pala ha? Ngayon ay alam ko na. Isa ka pa ring aswang. At makakaya ka pa ring patayin ng binditadong armas. Kaya baliwala sa akin kung lumakas ka man. Sige! Simulan na ulit natin ang laban! Kung ganun, sa susunod kong pag-atake, ay babaw na sa katawan mo ang aking mga pagil at matatalim na kuko. Humanda ka sa akin ngayon. Nang makita ko na muling susugod ang aswang, ay mabilis akong tumayo at tumakbo papunta sa malaking puno. Nakita ko hinahabol naman ako ng aswang. Nang malapit na ako sa malaking puno, ay bigla akong sumandal doon at humarap ako sa aswang habang ang itak ay hinawakan ko ng mahigpit. Saktong nakalapit siya sa akin at sasagpangin ako. Nagulat siya nang tumusok ang talim ng itak sa kanyang dibdib. Tumagos yun sa kanyang likod. Nang maramdaman niya ang kirot ay kaagad siyang lumayo sa akin. Nang tatagayin ko ulit siya, ay bigla siyang nawala na parang hangin. Pero madali kong nasundan ang kilos ng aswang dahil sa mga dugo niyang pumapatak. Nang magtago siya sa puno ng saging, ay tinagpas ko yon. Sa lakas ng pagtaga ko, nang maputol ang puno ay tumama rin ang talim sa lieg ng aswang. Agaw buhay siyang bumagsak. Sa wakas, bumagsak ka rin sa aking mga kamay. Tapos na ang paghahasik mo ng lagim! Ang buhay ko lang ang natapos. Pero ang lagim ay hindi pa. Darating din ang katapusan mo. Hindi ka na makakabalik. Pupugutin ko ng ulo mo! Efren, ayos ka lang ba po? Ang sakit ng katawan ko, Lolo Gaston. Muntik na akong maisahan ng aswang na ito. Napakalakas niya. Mabuti na lang at nakaisip ako ng paraan para talunin siya. Ito na yung pinuno nila, hindi ba? Yung aswang na putol ang kamay. Siya na nga po yun. Kaya lang kahit na namatay na siya, ay hindi pa raw matatapos ang lagim sa baryong ito. Ang ibig mo bang sabihin, bukod sa kanya ay meron pang ibang aswang? Hindi ba siya ang pinuno ng mga aswang dito? Ibig sabihin meron pa palang ibang pinuno. Parang yun po ang gustong sabihin ng aswang bago siya mamatay. Hindi pa raw tapos ang lagim, kahit mamatay siya. Kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. Yakta hindi siya magsisinungaling. Kaya sa lalong madaling panahon ay kailangan nating alamin kung sino pa ang mga aswang sa lugar natin. Tayo na. Umuwi na tayo. Marami sa ating mga kasamahan ang nasugatan. Kailangan mo silang gamutin, paring Juan. Sumang-ayon naman ang lahat. Tinutulungan namin ang mga nasugatan papunta sa bahay ni Mang Juan para magamot ang mga sugat nila. Ako naman ay pumasok sa aking kwarto. Hinubad ko ang aking damit. Nang mapaharap ako sa salamin ng aparador ay nakita ko ang mga mapupulang pasa sa aking dibdib at iba pang bahagi ng aking katawan nang hubarin ko ang aking damit. Naisip ko na kaya pala halos hindi ako makahinga kanina nang masuwag ako ng aswang ay ganito pala ang pinsala ng aking katawan. Napabuntong hininga ko. Isusuot ko na sana ang aking damit nang pumasok si Tessie. May dala rin siyang gamot. Nasaktan ka rin sa pakikipaglaban sa aswang na yun? Halika, lalagyan ko yun ng gamot para madaling mawala ang pasa na yan. Ako mismo gumawa nito para talaga sa mga bukol at pasa. Maraming salamat, Tessie. Talaga palang magaling ka ring manggagamot. Kagaya ng iyong ama. Anong pakaramdam mo ngayong napahiran ko na nitong langis sa mga pasa mo? Medyo mainit sa simula. Pero habang tumatagal sa dibdib ko ang langis na yan, ay lumalamig na siya. Mabuti kung ganun. Bukas lang yung mawawala ng mga pasa mo niyan. Yun nga lang, dahil nabugbog ang bahaging yan, makakaramdam ka pa ng sakit sa katawan. Ayos lang ako.
Sanay naman ako sa bugbugan eh. Tessie, pakasal na kaya tayo? Magsasabi na ako sa itay mo. Ha? Parang nagmamadali ka naman yata. Kailan lang naman tayo naging Magtatatlong linggo pa lang kayo dito, no? Eh ano naman kung bago lang tayo? Wala naman yun sa tagal ng panahon. Ang mahalaga ay kung nagmamahalan tayong dalawa. Mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Mahal kita, Efren. Sige, kapag may pagkakataon, magsabi na tayo kay Itay. Wow! How romantic naman. Totoo ba yun? Narinig ko na magpapakasal na kayo? Aba, nandyan pala kayo. Ang talas ang pandinig mo ah. Narinig mo pala yung pinag-uusapan namin ni Tessie? Oo naman, dinig na dinig ko yun. Alam mo naman ang mga mosang na kagaya ko, matalas ang tenga sa mga ganyan. Anong mosang? Mosang! Short ng chismosa. Tama ka doon, Tessie. Ay, siya nga pala. Sinamahan ko lang ang pinsan ko para magpasalamat sa iyo sa ginawa mong pagliligtas sa kanya. Oo nga, Efren. Salamat ha. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Ay, totoo nga pala sinasabi nila tungkol sa iyo. Talagang matapang at magaling kang pumatay ng aswang. Nako, siniswerte lang naman ako. Tsaka bahagi naman yun ng aking trabaho bilang pulis. Ah, pulis ka pala, kaya naman pala matulis. O sige, aalis na kami ni Donna. Siya nga pala, Efren. Kapag hindi ka pinakasalan ni Tessie, pwede naman ako. Kahit anong oras mo ko yayain, papayag ako. Ha? Kasi si Tessie... Payag ako magpakasal sa kanya, Sheila. Okay, mabuti na yung malinaw. Kasi kung papakawalan mo pa yung ganyang lalaki, naku, aakitin ko talaga yan. Hindi nagtagal ay umalis na din si Donna. Nakita kong masama ang tingin ni Tessie kay Sheila, kaya naman inakbayan ko na siya at bagyang pinisil ang kanyang balikat para iparamdam sa kanya na siya lang ang mahal ko. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog na din kami. Kinabukasan, nang magising ako ay wala na si Tessie. Nalaman ko kay Lolo Gaston na lumabas ng bahay si Tessie para pumunta sa tindahan para bumili ng asukal, kaya naman lumabas ako ng bahay at sinundan ko siya. Nang makarating ako sa tindahan ay wala naman doon si Tessie. Pabalik na ako ng bahay ni Mang Juan nang makasalubong ko si Sheila. Uy, Efren, ikaw pala. Magandang umaga, Sheila. Mukhang may lakad ka. Susunod ako kay Donna sa ilog, kaya lang hindi ko naman alam kung nasan bandang ilog dito. Nakita mo bang daan na yan? Diretsuhin mo lang. At kapag nakita mo na yung malaking puno ng mangga at mayroong maliit na daan na patungo sa kanang direksyon, ay yun na ang papunta sa ilog. Naku, parang mahirap palang pumunta doon. Parang nakakatakot mag-isa kasi hindi ako taga rito. Kaya hindi na lang siguro ko tutuloy doon. Sayang, ang sarap pa naman maligo sa ilog. Sige, sasamahan na kita ron. Halika na. Sinamahan ko nga si Sheila sa ilog, pero pagdating namin doon ay wala naman si Donna. Hinanap namin sila sa ibang bahagi ng ilog pero hindi namin sila nakita. Papaalis na sana kami roon nang makaramdam ako ng mga yabag na papalapit. Nang lumingon ako sa paligid ay meron akong nakita na mga taong nagtatago sa likuran ng mga puno. Mabilis silang nagpalipat-lipat hanggang sa tuluyan silang lumantad. Dalawang aswang sila na may kakayahang gumala kahit araw. Nang makita ko ang mga iyon ay itinulak ko si Sheila para tumakbo. Ang mga aswang naman ay sinugod ako. Mabuti na lang at palagi kong dala ang aking baril, kaya bago pa makalapit sa akin ang mga aswang ay pinaputukan ko na sila. Pareho naman silang tinamaan sa katawan pero hindi nila gaanong pinansin. Patuloy siyang sumugod kaya umatras ako. Efren, nandito ako para tulungan ka. Huwag kang lalapit, Tessie. Diyan ka lang. Kaya ko nang tapusin ang mga salot na ito. Mayroon ng tama ang mga ito. Kaya hindi na nila ako makakayang saktan. Pero kailangan pa rin siguruhin ang kanilang kamatayan. Kailangan silang mapugutan ng ulo ng ganito. Mga walang hiya kayo.
natin kinakain at pinapatay mga taong taksil! Wala kayong silbi! Dapat kayong mamatay! Grabing galit ni Tessie. Bakit ganun ang sinasabi niya? Patay na ang mga aswang ay patuloy pa rin yung tinataga ni Tessie. At sa bawat pagtaga niya sa mga yon, ay tinitingnan niya ako. Matalim ang mga tingin niya sa akin. Puno ng galit at pagkainis. Iniirapan niya ako kaya hindi ko matiis ang aking sarili. Sinukso ko sa baywang ang aking baril at marahan kong nilapitan si Tessie. Kinuha ko ang itak sa kamay ni Tessie. Nung una ay ayaw niya pang ibigay yon sa akin. Pero nang muli kong tangkain na kunin ang dugo ang itak, ay padabog niyang ibinigay yon. Buisit ka! Sana'y kinigat ka na ng aswang! Ang bagal-bagal kasi nilang kumilos kaya naiinis ako sa kanila! Bakit ka ba kasi nagagalit sa akin? Halos tadtarin mo ng mga aswang na yon. Nagyayaya ka na pakasalan kita pero hindi ka pa yata sigurado sa akin eh. Nalaman mo lang na may gusto sa'yo si Sheila, sinamantala mo naman. Nagda-date pa kayo dito sa ilog. Nagkakamali ka, Tessie. Wala kaming ugnayan ni Sheila. Ang totoo, hinahanap talaga kita kaninang pagising ko. Sabi ni Lolo Gaston ay nasa tindahan ka raw at bumili ng asukal kaya sinundan kita. Paano mo makakausap si Lolo Gaston? Maaga kayong pumunta sa bukid para magukay ng kamoting kahoy. Masakit pang katawan mo tatutulog ka kaya hindi ka na namin ginising. Pero si Lolo Gaston talagang nakausap ko kanina. Sa tindahan naman ay hindi kita nakita. Si Sheila ang nakita ko nang pabalik na ako sa inyo. At nagpasama lang siya dito para sumunod kina Donna pero aswang ang nakita namin dito. Isa yung aswang na may kakayahang gayahin ang anyo ni Paring Gaston. Niloko ka lang niya para mahulog ka sa bitag nila. Mabuti nga at nakatakbo si Sheila at nakita namin. Oh, ayan Tessie. Ang itay mo na nagsabi. Hindi kita naluloko. Talagang sinamahan ko lang siya. Kaibigan din naman natin si Donna, di ba? Kaya lang wala rin sila rito. Ewan ko sa'yo. Basta ayaw ko na munang magpakasal. Pag-iisipan ko muna yon. Diyan ka na? Tessie, sandali lang. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Hoy! Bumalik ka dito! Pambihira ka naman! Mali naman ang iniisip mo sa akin! Mang Juan, tulungan mo naman ako. Hindi ko naman talaga siya niloloko. Alam mo, friend, sinabi ko na sa'yo dati, mabait ang anak ko. Pero matabang yan. Kapag nagalit, mahirap nagsuyuin. Kung talagang mahal mo siya, gumawa ka ng paraan. Pulis ka naman. Sanay kang lumutas ng kaso. Kayang-kaya mo yan, apo. Nagtawanan sina Lolo Gaston at Mang Juan nang iwanan ako. Napakamot na lang ako sa ulo. Nang makarating ako sa bahay nila, ay hindi na niya ako kinausap. Ilang ulit ko siyang sinubukang kausapin pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makausap siya. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto namin ni Lolo. Nahiga ako sa papag na naroon. Hindi nagtagal ay nakatulog ako. Madilim na nang ako ay magising. Nang lumabas ako ng kwarto ay wala din sina Lolo Gaston at Mang Juan. Kaya lumabas ako ng bahay. Nag-ikot ako sa paligid. Hindi ko nakita si Tessie hanggang sa makita ko si Mang Juan. Kagad akong lumapit sa kanya. Magandang gabi po, Mang Juan. Nasaan po si Tessie? At saka si Lolo Gaston? Kanina ko pa siya hindi nakita. Kasama niya si Donna at doon daw siya kakain ng hapunan. Pero hindi pa siya nakakauwi hanggang ngayon. Kaya hinahanap na namin siya ni Paring Gaston kaya lang hindi ko rin makita si Paring Gaston. Nagkahiwalay kami sa paghahanap kay Tessie. Ano po kaya nangyari sa kanila? Hindi ko alam. Kinakabahan ako friend. Baka may nangyaring masama sa kanila. Naaalala ko yung sinabi mo na hindi pa tapos ang lagim. Sige po, Mang Juan. Hahanapin ko rin sila. Sige, kakausapin ko rin ang mga manunugis na kasama ko para tumulong sa paghahanap sa kanila.
Nang umalis na si Mang Juan ay bumalik ako sa loob ng bahay at kinuha ang aking baril. Inilagay ko yon sa aking medyas sa loob ng pantalon. Tinalian ko ng hindi masyadong mahigpit bago ako magsuot ng sapatos. Kinuha ko rin ang itak. Matapos ay muli akong lumabas ng bahay at naghanap ng mga posibleng puntahan ni Lolo Gaston at Tessie. Pero hindi ko na sila nakita sa mga lugar na malapit, kaya sinubukan ko silang hanapin sa mga bakuran ng kapitbahay nila. Hanggang sa mapagawi ako sa kakahuyan malapit sa bahay ni Donna. Nang makita ko na nakabukas ang bintana ng bahay ni Donna, ay sumilip ako doon. Wala ring tao sa loob ng bahay, kaya naisipan kong umalis na lang. Babalik na ako sa bahay ni Mang Juan. Nang makasalubong ko si Donna, nakita kong umiiyak siya. Efren, mabuti naman nakita kita. Kailangan ko ngayon ng tulong mo. Bakit, Donna? Anong problema? Bakit ka umiiyak? Efren, kaninang umaga, bibili sa tindahan ng aking mga pinsan. Nakita nila na mayroong mga lalaking dumukot kay Tessie. Tinulungan siya ng aking mga pinsan, kaya lang pati sila sinama na ng mga lalaki yon. Kaya lihim ko silang sinundan. Kung ganon, ay alam mo kung saan sila dinala ng mga dumukot sa kanila? Oo, alam ko kung nasan sila ngayon. Halika na, tulungan natin sila. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sige, tayo na. Wala tayong ibang aasahan ngayon. Kasi nawawala rin si Lolo Gaston. Tayo na lang magligtas sa kanila. Sinamahan niya ako ni Donna kung saan dinala ng mga lalaki sina Tessie at ang kambal niyang pinsan. Isang lumang bahay yon sa isang malawak na bakurang napapaligiran ng malalaking puno ng nyog at mga mangga. Dahan-dahan kami lumapit ni Donna sa bahay. Tahimik na tahimik ang paligid. Marahang kaming lumapit sa bahay, pero marahang bumukas ang pintuan at lumabas sina Alvin, hawak niya si Tessie. Ginawa niyang hostage. Mabuti naman dumating ka na, Efren. Muntik na ako mainip. Kanina ko pa gustong wasakin ang leg nitong nobya mo. Bitiwan mo ang baril mo. Pati ang itak mo. Ihulog mo sa lupa. Huwag kang sumunod sa kanya, Efren. Tumakas ka na kasi pareho lang tayong mamamatay dito. Anong ibig sabihin nito, Alvin? Bakit binihag mo si Tessie? Para pumunta ka dito. Papatahin kita. Para maiganti ko ang aking ina. At ang kapatid na pinatay mo. Wala akong atraso sa inyo. Hindi ako pumapatay ng mga inosenteng tao. Liban na lang kung lumalabag sa batas. O kaya naman ay mga aswang. Ang kubot at ang aswang na putulang kamay na pinatay mo ay mga magulang at kapatid namin. Kaya ngayon, sa tulong ni Donna, ay nahulog rin kayo ni Tessie sa aming mga kamay. Bitiwan mo ng mga armas mo! Pagkatapos namin kayong patayin, isusunod namin ang Lolo Gaston mo at si Mang Juan. Magsasama-sama kayo sa kabilang buhay. Donna, paano mo nagawa na traidorin ako ng ganito? Maraming beses kitang iniligtas. Akala ko'y tunay kang kaibigan. Aswang ka rin pala kagaya ng mga pinsan mo. Ang galing mong magdrama! Napaniwala mo akong kaibigan kita! Efren, hindi ako aswang. Hindi ko rin sila pinsan. Awa kasi nila ang inay ko. Sabi nila kapag napatay ka at ang Lolo Gaston mo at ang iba pang manunugis, pakakawalan nila si inay. Wala akong pagpipilian kundi sumunod sa kanila. Sinungaling ka, Donna. Ikaw ang naging pain nila para mahulog kami sa mga bitag na ginawa nyo. Alam ko kasusuklaman niyo ako. Patawad kung ginawa ko ito sa inyo. Gusto ko mabawi sa kanilang inay ko. Wala akong pagpipilian. Nagpanggap silang mga pinsan ko para paulit-ulit kayong pagtangkaang patayin. Hindi ako pwede magsalita. Mamamatay ang inay ko. Heto na. Bibitiwan ko na ang baril at tita ko. Pakawalan nyo na sila Aling Elena at Tessie. Ako na lang ang patayin ninyo! Mula sa likuran ng mga puno ay lumabas ang 3 pang aswang. Isa sa mga yon ay sumipa sa aking baril at itak para mapalayo sa akin. Ang isa naman ay binigwasan ako. Nang tumama sa aking mukha ang kamay niya, ay daramdaman ko ang hapdi ng aking balat
likha ng matatalim na kuko. Kasunod yun ay binuhat niya ako at saka ibinalibag kaya lumipad ang katawan ko sa ere. Hilong-hilo ako nang bumagsak sa lupa. Naunang bumagsak ang aking balakang kaya nang sinubukan kong tumayo ay naramdaman ko ang kirot na bahagi ng aking baywang. Muli kong hinarap sina Alvin at Sheila. Hindi ako tanga para gawin yon! Ngayong gabi ay mamamatay kayong lahat. Pati na si Donna! Sinungaling talagang mga halimaw na kagaya nyo. Ginawa kong gusto nyo pero di kayo marunong tumupad sa usapan. Ginamit nyo lang ako! Ikaw ang punot dulo ng lahat ng to. Ang Kuya Jojo namin ay nabaliw sa pag-ibig sa'yo. Kaya kahit nagpunta ka sa syudad, ay sinundan ka niya. Pero nakialam ang pulis na yan kaya nagkagulo ng lahat. Kung ganon, kaya pala palagi ako nakakakita ng aswang noong mga panahong yon. Wala siyang hinangad, kundi ang bantayan ka at protektahan sa mga taong aapi sa'yo. Pero patuloy mo siyang iniwasan. Kaya ngayon, ay mamamatay ka rin. Kasama ang inay mo! Mabuti na lang at naging matalino rin ako. Sa palagay ko, kayo lahat ang mamamatay ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Bago ko isinama si Efren dito, kinausap ko na ng sekreto si Lolo Gaston. Kaya nagsagawa na rin kami ng plano kung paano kayo huhulihin at papatayin. Ang lugar na to, napapaligiran na ng mga taong baryo! Nagulat ang mga aswang na maglabasa ng mga taong baryo na dumating sa pamumuno ni Lolo Gaston at Mang Juan. Bago pa makakilos si Alvin ay binaril na siya ni Lolo Gaston. Nang tamaan siya sa dibdib, ay nabitawan niya si Tessie. Isang sibat naman ang tumama sa aswang na malapit sa akin. Nang bumagsak yun, ay nagkaroon ako ng pagkakataong damputin ang aking baril at itak. Binaril ko ang isang aswang bago pa masaktan si Donna. Dahil doon ay tumakbo ang isang aswang pero sinalubong lang siya ni Mang Juan. Kasunod yun ay nagkagulo na ang paligid. Isa-isang bumabagsak ang mga aswang hanggang sa masukol namin sina Sheila at Alvin. Patayin ang mga aswang! Alvin na natin sila! Patayin niya! Patayin aswang! Handaan ninyo! Ubusin! Ngayong wala na kayong tatakbuhan, ang mga taong baryo na bahala sa inyo. Pagbayaran ninyo ang lahat ng mga kasalanan ginawa ninyo! Paring Juan, matatahimik na ang baryong ito. Tapos na ang kaso ng mga aswang. Tama ka, paring Gaston. Mga kasama, ibigay sa kanila ang pinakamabigat na parusang kamatayan! Wag! Wag! Mga hangal kayo! Nailigtas namin sina Tessie at Aling Elena matapos mapatay ang lahat ng mga aswang. Matapos din ang gabing yon, ay nagkasundo kami ni Tessie. Si Donna naman ay umiiyak nang muling humingi ng tawad sa amin si Tessie. Nauunawaan naman namin dahil ang isang mabuting anak ay gagawin ang lahat para lang sa kaligtasan ng kanyang ina. Bilang kaibigan ay pinatawad ko rin siya. Ilang buwan lang ang nakalipas ay ikinasal kami ni Tessie. Doon na din ako tumira kasama niya. At yan po ang karanasang hindi ko makakalimutan, Sir Wilmore. Isang pangyayaring dumaan sa aking buhay na sumubok sa aming pagkakaibigan ni Donna. Minsan ay dumaraan sa buhay nating lahat ang mga pangyayaring hindi inaasahan na susubukin ang iyong katapatan sa iyong kaibigan. May mga kasinungalingan na minsan ay napipilitan natin gawin para sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa atin. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay sa aking karanasan. More powers sa inyong channel and God bless.